Eto na mga tol, US, no? Amerika tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan sa Pilipinas sa usapin ng seguridad. Nako, mababadtrip na naman ng China rito mga tol. Yan mula sa News 5 mga kapatid. Bibigyan natin to ng reaction video para syempre aware tayo sa mga balita, aware tayo sa mga usapin ngayon, no? Lalo-lalo na sa mga bago pa lang at hindi alam kung ano ang mga nangyayari na sa kaganapan ngayon mga kapatid. Yan, no? US tiniyak ang patuloy daw na pakikipagtulungan sa Pilipinas sa usapin ng seguridad na malamang ay talagang ikaka-bad trip na naman mga tol ng isang bansa dyan na akala mo makapangyarihan sa lahat. So eto na mga tol, panoorin na natin to, huwag na natin patagalin pa. Tiniyak ng Amerika na patuloy ang pakikipagtulungan nila sa Pilipinas sa usapin ng seguridad. Kabilang kaya dyan ang panibagong joint patrol sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nagpulong sina Defense Secretary Gibo Teodoro at U.S. Ambassador to the Philippines Mayor Kay Carlson sa official residence ng envoy sa Makati kahapon. Sa isang tweet, sinabi ni Carlson na naging produktibo ang kanilang meeting na sumentroan niya sa pagpapaigting ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Nangyari yan kasunod na ikawalong China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea sa Shanghai noong Miyerkules. At Yan nagpulong ang Pilipinas at China nitong nakaraan lang mga tol. At dyan nga daw ay napagkasunduan na pabababain ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Pero makalipas ang ilang araw mga tol, eto na naman ang China mga tol. Yung mga mangingisdang Pilipino na nangunguha ng seashells sa loob sa may Bajo de Masinloc, which is pasok naman sa ating exclusive economic zone, ang hinarang nila, sinita nila. At pinapabalik nila mga tol na tila baga sila ang nagmamay-ari, no? Pinapabalik nila, ibig sabihin walang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na manguha ng mga lamang dagat. 'Di ba? Mga seashells 'yun. Kung nanghuhuli ng mga isda, yung mga mangingisda, di pababalik din nila yung mga isda, mga tol. Ganon sila katindi mga kapatid, 'di ba? Makikita niyo 'yan. So etong US naman, matagal na tayong may relasyon diyan. Meron nga tayong Mutual Defense Treaty, 'di ba? So eto, tinututulan din ng China 'yan mga kapatid. pagkatapos rin ng mga babala ng China sa Pilipinas nang batiin ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong President-elect ng Taiwan na si Lai Ching-te. Kanina sa Maynila, dumalo si Carlson sa unveiling ng historical marker para sa Pan Am China Clipper, ang unang commercial flight na bumiyahe mula Amerika patungong Pilipinas noong 1935. Muling binigyang diin ng ambassador ang pagtutulungan ng Pilipinas at US. So the meeting with Secretary Teodoro and the other officials is part of that ongoing diplomatic efforts to make sure that we continue to work for the benefit of our peoples across the full spectrum of the relationship. Natanong din si Carlson kung natalakay nila ni Teodoro kung mauulit ba ang joint patrols ng dalawang bansa sa West Philippine Sea sa gitna ng tensyon sa China. Sagot lang dyan ng US Ambassador, This coming year, we expect both of our militaries to continue to operate and to exercise and to do whatever it takes, both bilaterally, multilaterally, to ensure the safety and security of our peoples. O yun, no? Tuloy-tuloy mga tol, no? Nag-e-expect sila na mas marami pang mga military operations o mga military exercises rather mga kapatid, no? Para ma-secure yung ating seguridad mga tol, both no bilaterally, multilaterally mga kapatid, no? At yan ay kailangan din naman talaga ng ating bansa at nagbe-benefits din naman diyan ang ating mga kasundaluhan. inanunsyo kahapon ng Chinese Foreign Ministry na napagkasunduan ng China at Pilipinas ang pagpapalakas ng kooperasyon ng mga Coast Guard ng dalawang bansa at ugnayan sa maritime science and technology. Kasama rin sa napagkasunduan ng pagkakaroon ng friendly consultation kapag may maritime disagreements ang Pilipinas at China. Kita mo, kakatapos-tapos lang ng meeting na yan mga tol. O di ba? Ano na namang ginagawa nila? Wala talagang kwentang kausap di ba? Pero para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na present din sa event kanina, bagamat maganda na may mga ganitong pag-uusap, di raw nito mareresolba ang issue sa agawan ng teritoryo. You don't expect that that will resolve the dispute, no? You hope that it could mitigate the dispute, but that is not really the way to resolve it. Tama. Because that's by its very nature, you are just trying to manage the dispute there. You're not trying to resolve the Tama. dispute. Ang No? Hindi talaga mga kapatid, no? Hindi nare-resolba
yung dispute diyan o yung problema mga tol. Nama-manage lang, napapababa lang ng tensyon. Pero ang talagang may problema, ang ugat ng problema diyan mga kapatid is yung kawalang respeto kasi rito ng China. Ayaw nilang igalang yung soberanya ng Pilipinas, no? Hindi lang naman sila ang bansa na nandirito mga tol. 'Di ba? Maraming mga bansa ang nakapalibot dito sa may South China Sea tinatawag nilang kanila. Dahil nga doon sa kanilang nine dash line imaginary line. Basta inangkin lang nila 'yon ng walang basehan noong 1947 mga tol. Inangkin lang nila 'yon ng walang basehan. Ngayon pinapanindigan na kanila 'yan at kanila daw talaga 'yan mga tol. Ngayon ayaw nilang kilalanin yung UNCLOS na nagsasabi na bawat bansa ay may 200 nautical miles exclusive economic zone. Doon pa lang eh. Huwag na tayong tumalon dun sa 2016 arbitral ruling sa International Court na ayaw rin nilang kilalanin, di ba? Doon pa lang sa UNCLOS which is nakapirma rin sila. Hindi nila ino-honor yung pirma nila. Mareresolba lang tong problema rito kung gagalang sa batas ang China. Yun lang ang solusyon dyan. Dapat daw na mas pagtuunan ng pansin ng Pilipinas We should be focused on our objective to get the gas and trade bank because that's really the most urgent thing that we have to do. Naniniwala naman si Carpio na dapat magpatuloy ang joint patrols ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. And when we send our survey ship and drill ship, there should be a joint patrol just in case the Chinese Coast Guard will try to show away our drill ship and survey ship. So ako naniniwala rin ako mga tol na dapat din talaga magpatuloy yung joint patrol dito sa West Philippine Sea mga tol para maipakita talaga natin mga kapatid no na tayo ay isang bansang malaya at kung ano man ang gusto nating gawin sa loob ng ating exclusive economic zone ay wala ring bansa ang pwedeng pumigil dyan dahil karapatan natin yan. Yung pakikipag-alyansa natin, pakikipag-maritime patrol natin sa ibang bansa, hindi lang sa US sa Japan, sa Canada o sa iba pang mga bansa mga kapatid no. Walang pwedeng pumigil diyan na bansa rin mga tol. Hindi tayo pwedeng pigilan ng China kahit na sinasabi nila gumagamit daw ang Pilipinas ng external force, 'di ba? Para magsimula ng gulo mga tol. Actually sila talaga magulo rito eh. Sila nagsisimula ng gulo eh. Tulad nga ng sinabi ni Carpio mga tol no. Hindi matatapos no itong dispute mga kapatid dito sa West Philippine Sea. Isa lang ang sagot diyan. Kailangan talagang igalang ng China ang batas. UNCLOS, nakapirma sila doon, kilalanin nila, irespeto nila na merong 200 nautical miles ang bawat bansa na nakapalibot dito sa karagatang to. At wala silang karapatan mga tol para angkinin yung kabuuan na yon dahil hindi lang sila ang anak ng Diyos. Buti kung naniniwala sila sa Diyos kaso komunista nga sila, di ba? Yun ang problema mga tol. So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo diyan sa videong yan na napanood natin at dito sa balitang to mga tol? No, talagang makikita natin yung ginagawa ng Pilipinas puro lang short term solution lang pero hindi kasi talaga sa atin magmumula ang long term eh. Nasa kamay ng China yan mga kapatid eh. Well anyway, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.